Naiakyat na sa plenaryo ang Charter Change o CHA sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ang Resolution number 1 ng parehong kapulungan ng Kongreso na naglalayong mag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Hiling ng House Committee on Constitutional Amendments Chairman na si Maylene Garcia Albano sa plenaryo na pagtibayin ng nasabing panukalang batas. Sa kanyang sponsorship sa resolusyon ng CHA, pinaubayan nito sa Kongreso ang pagbabago sa economic provisions ng saligang batas sa oras na kailanganin ito ng bansa. Subalit hindi pa ito ang pinal na magbabago ng economic restrictions. Paliwanag pa ni Albano, kinakailangan daw maglaan pa ng oras ang Kongreso upang pag-aralan ng mga mambabatas ang economic restrictions sa pagnenegosyo sa bansa ng mga dayuhan upang maramdaman daw ng publiko ang 7.2 gross domestic product o economic growth ng bansa. Subalit para naman sa minorya, mag-uusap kami dito sa House of Representatives about amendments. Sa Senado, anong gagawin nila? They will just also accept yung ginawa ng House of Representatives. Parang hindi tama eh. Parang mas maganda talaga yung dating proseso na ang ginagawa, we meet both houses in joint session and we propose and discuss in joint session. Samantala ayon sa palasyo, ginagawa lang ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin na lumikha ng batas na makakabuti sa bansa. Subalit giit ng palasyo, hindi raw sagot ang CHA upang mapabuti ang ekonomiya ng bansa. The legislature is doing its part, but President has always maintained the position that we have seen economic growth without necessarily amending the Constitution. What we need to do is to better the business environment, and that's what we've been doing. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar para sa Newslight.